Hello everyone! Muli ito na naman po ang inyong lingkod, Cleo Voxamoris. Samahan niyo naman po ako para sa ikalawang linggo ng aking pagbabahagi ng aking mga karanasan sa CVAP. Sana magustuhan niyo ulit ang aking pagbabahagi. Know yourself to improve yourself. This quotation sums up all the learnings that I've gained from my week 2 journey in CVAP training. Parang nung nakarang linggo lang, super excited ako sa kung ano ma-experience ko sa CVAP. And now, here I am, mas lalong nadagdagan ng excitement at pag-aalab ng aking damdamin na mas maipursu pa ang aking passion sa voice artistry. Maasabi kong itong pangalawang linggo ng aming training is a very enjoyable one. Super happy that Sir Brian gave us a virtual tour sa Creative Sound Studio. How I wish and dream na makapunta doon at ma-experience ang makapag-record ng sarili kong voice-over or dubbing project. Aside from that, super informative and big help din sa amin ang input ni Sir Brian about the different kinds ng microphone na ginagamit ng mga voice artists. Malaking bagay para sa akin ang malaman ng mga ito dahil nagkaroon ako ng idea kung anong microphone ang aking pwedeng bilhin o gamitin at home para makagawa ng maayos na recordings. In addition to our morning session with Sir Brian, super nag-enjoy ako noon. Binigyan niya kami ng chance to try different roles sa pag-voice over. Same to what Papa Lem or Sir Harlem did to us in our afternoon session. Aside sa pagpapasakit ng aming mga pangakakatawan sa kanyang mga punchline at mash-up, super nag-enjoy kami to learn a lot of things from him. He gave us a lot of tips and inspiration on how to become a good voice artist. Actually, hindi lang pagiging good voice artist ang itinuro niya sa amin. Itinuro din niya kung paano maging isang voice artist na may puso at good character. Our trainers this day help us also to know more ourselves as a voice artist. Itinuro nila sa amin ang iba't ibang mga bagay na kailangan naming i-consider para mas maging maayos ang aming pagre-record at kung paano namin mas mabibigyan ng emosyon at magandang atake ang aming bawat recordings. In this session as well, mas naintindihan ko na ang voice artistry ay hindi lang patungkol sa pagkakaroon ng magandang boses. Napakahalaga din na mas kilala mo ang iyong sarili, kung saan ka mas magaling, kung anong porte mo, dahil ang pag-voice over ay hindi lang basta nakapag-record ka lang ng boses mo. May iba't ibang klase din ng pag-voice over katulad ng radio and TV commercial, public service announcement o PSA, movie trailer announcement, audio-visual presentation of AVP, educational materials, telephony, interactive gadgets at marami pang iba. Sa puntong ito, na-realize ko na mahalagang malaman kung saan sa mga ito nababagay ang boses ko. Maaari ding sabihin na ang kaalaman patungkol dito ay malaking bagay kung paano ko palilinangin ang aking talento upang mabigyan ng pagkakataon na magamit ko ito sa iba't ibang uri ng pag-voice over. Pero higit sa lahat, dapat mas alam ko din kung ano at kung saan talaga mas effective gamitin ang aking boses. Kumbaga, dapat alam ko kung ano ang forte ng boses ko. Mahalagang alam ko dapat kung saan ako magaling at kung saan ako mahina para mas mabigyan ko pa ng focus at atensyon kung anong aspeto ang dapat ko pang linangin. Sa makatuwid, masasabi kong para maging isang mahusay na voice artist, dapat ikaw ay may puso, may disiplina at pagpapalaga, may good character, willingness to learn at higit sa lahat, dapat kilala mo ang sarili mo. Alam mo ang forte ng boses mo at huwag kang matakot at sumubok ng mga makabagong paraan upang mas malinang mo pa ang iyong talento. In short, a key for being a good voice artist is to know yourself well, have an open mind and heart, and be disciplined all the time. At dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi para sa aking ikalawang linggo ng experience ko sa CVAP. Muli, salamat sa inyong pakikinig. Ito po ulit ang inyong lingkod, Miss Cleo Voxamoris, nagsabing paalam, goodbye, and God bless everyone. Have a great day! Bye-bye!